Noong unang panahon, si Timur Khan, ang huling inapo ng dakilang Khan, ang nagbuklod sa lahat ng tribu sa Hilaga at itinakda ang kanyang layunin na sakupin ang mga lupain sa kanluran. Nang sumiklab ang dakilang digmaan ng itim at puti at nagulo ang Central Plains, sinamantala niya ang pagkakataon upang lusubin ang mga ito at tuluyang naging kinatatakutang pinuno ng Hilaga. Dumating ang ating bida sa larangang ito ng digmaan upang magpalakas ng antas at makumpleto ang kanyang class advancement. Sa mismong sandaling nakita niya si Timur Khan, agad niyang naramdaman na ito na ang huling biktimang kailangan niyang pabagsakin. Ngunit hindi ordinaryong kalaban si Timur Khan, napakalakas nito, nagmamay-ari ng hindi mabilang na yaman at mapagkukunan, at may napakalaking hukbong sumusunod sa kanyang mga utos. Dahil dito, kinailangan ding bumuo ng sariling hukbo ang ating bida. Sa kauna-unahang pagkakataon, hayagan niyang ipinakita ang kanyang sarili, lumaban siya sa napakaraming digmaan, walang awang pinaslang ang kanyang mga kaaway, at kinolekta ang kanilang mga tainga bilang patunay ng bawat tagumpay. Hindi nagtagal, nakilala siya ng lahat bilang Air Ghost, at unti-unting nagsimulang sumapi sa kanyang hukbo ang mas marami pang mandirigma. Habang lalo siyang lumalakas sa walang katapusang pakikipaglaban sa mga kaaway at maging sa mga dating kakampi, napatay niya si Marmita, ang kanang kamay ni Timur Khan, at napilitang umatras ang pinuno ng Hilaga patungo sa kuta ng Gishoy. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang paglusob, nagpalipad siya ng mga bangkay na nahawahan ng salot papasok sa loob ng kuta hanggang sa mahawa si Timur Khan ng nakamamatay na corpse plague. Pagbalik niya sa kasalukuyan mula sa kanyang alaala, bigla siyang sinugod ni Timur Khan habang pinapuna ang kanyang pagkawala sa pokus. Mabilis na bumalik sa realidad ang ating bida at nagulat na kaya pa ring lumaban ang kanyang kalaban sa kabila ng kalagayan nito. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata, at hindi mapigilan ng ating bida na magtaka kung ano ang nagbibigay kay Timur Khan ng lakas upang patuloy na gumalaw na tila isa ng buhay na bangkay. Sa bawat salpukan ng kanilang mga sandatang nababalot ng enerhiya, ang banggaan ng kanilang mga pag-atake ay lumikha ng napakalakas na shockwave na nagtulak kay Bungsu palayo. Sinamantala ni Timur Khan ang pagkakataong yun upang agad na maglunsad ng panibagong pag-atake. Dahil dito, muling napalipad si Bungsu at malakas na tumilapon sa malayo. Agad na iniutos ni Timur Khan sa kanyang mabangis na aso na umatake. Nang lumundag ang lobo patungo sa kanya habang napalipad siya ng paatras at nabitawan ang kanyang espada, kasabay nito ay binuksan ang kanyang inventaryo. Sa isang iglap, isa pang espada ang biglang lumabas mula sa kanyang inventaryo at dumiretso sa lalamunan ng mabangis na aso, na agad nitong ikinamatay. Kalmadong kinuha ni Bangsu ang espada sa ere habang bumagsak ang hayop na paikot-ikot at wala ng buhay, kasabay sa pagtalsik ng dugo sa hangin. Agad na nakilala ni Timur Khan ang teknikang yun, napagtanto niyang yun din ang misteryosong kakayahang ginamit upang patayin si Marmita. Isang tahimik at walang bakas na espada na lumilitaw ng walang babala, ang tirador na yun mula kanina ay malamang na ginawa rin sa parehong paraan. Habang iniisip niya ito, dahan-dahan siyang lumapit, kasabay ng marahang pagwasiwas ng kanyang sibat. Gayunpaman, minaliit lamang niya ito bilang isang walang kwentang panlilinlang. Pinaikot niya ang kanyang sandata at itinutok niya ang kanyang sibat sa ating bida at malamig na sinabi na ang pag-asang mapapatay siya gamit ang ganoong paraan ay isa lamang malaking kayabangan. Matapos niyang sabihin yun, tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Nang makita yun ni Bungsu, agad siyang napangiti. At sumagot na napakatapang naman ang mga salitang yun para sa isang taong nakatuntong na sa pintuan ng kamatayan, habang inihanda niya ang kanyang espada para sa isang pag-atake. Sa matinding galit, muling sumugod si Timur Khan na may pambihirang bilis. Hinarap siya ng ating bida at agad niyang ginamit ang sunod-sunod na mga pag-atake. Paulit-ulit na nagbanggaan ang kanilang mga sandata habang walang tigil ang kanilang pagpapalitan ng mga atake at kontra. Sa naging palitan ng kanilang mga atake, malinaw na si Timur Khan ang nasa alanganin, dahil sa walang humpay na opensiba ng ating bida, napilitan siyang umatras. Biglang bumilis ang bawat pag-atake ni Bangsu, at agad itong napansin ni Timur Khan. Dahil dito, tinipon niya ang kanyang demonyong enerhiya at pinakawalan ang martial technique na Void Shattering Helix, Heaven Piercer, isang napakalaking sibat na binuo mula sa purong enerhiya ang Ramagasa patungo sa ating bida. Bagamat nabigla siya, naiangat pa rin niya ang kanyang espada sa tamang oras, kahit itinulak siya ng napakalakas na puwersa paatros, matagumpay pa rin niyang napigilan ang pag-atake. Sa unang pagkakataon, tunay na nagulat si Timur Khan na naharang ang kanyang pinakamalakas na teknik, ngunit iginiit niya na sa pagkakataong ito ay dudurugin niya ang ating bida kasama ng kanyang espada. Hindi siya nag-atubili at agad na naghanda ng panibagong pag-atake,
tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas sa kanyang palad at mabilis na sumugod. Ang napakalakas niyang suntok ay nagpahagis kay Bangsu sa himpapawid bago ito bumagsak sa isang kalapit na gusali na tuluyang nawasak sa lakas ng impact. Humihingal habang napaluhod si Timur Khan, napagtanto niyang umabot na sa sukdulan ang limitasyon ng kanyang katawan. Alam niyang kung pipilitin pa niyang maglabas ng panloob na enerhiya, maaaring yun na mismo ang maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, isang espadang nababalot ng enerhiya ang biglang sumugod sa kanya. Bahagya niya itong naiwasan at nag-iwan lamang ito ng mababaw na sugat sa kanyang ulo. Sa sumunod na sandali, isa-isang lumipad ang mas marami pang sandata mula sa inventaryo ng ating bida. Malakas na natawa si Timur Khan habang tinawag niya si Bangso na isang walang hiya na matigas ang ulo. Walang tigil na itinataboy gamit ang kanyang sibat ang bawat espadang ibinabato sa kanya, pero hindi pa rin ito sapat para matalo siya. Habang patuloy niyang hinahampas ang mga ito, kinutsa niya ang walang katapusang pag-ataking yun at iginiit na hindi siya kailanman mapapatay ng ganoong mumunting mga panlilinlang. Ngunit sa gitna ng rumaragasang mga sandata, biglang ibinato ng ating bida ang bangkay ni Marmita. Lubos na nabigla si Timur Khan nang makita ang kanyang dating kanang kamay. Sa maikling sandaling yon, nalihis ang kanyang pansin sa bangkay ni Marmita. Sinamantala agad ng ating bida ang pagkakataon, buong bilis siyang sumugod, itinarak ang kanyang espada sa katawan ni Marmita, at patuloy na itinulak ito hanggang sa tumagos ang talam sa bangkay at bumawan sa dibdib ni Timur Khan. Pagkatapos isang lawa ang dugo ang umagos sa lupa. Kasabay nito, itinulos din ni Timur Khan ang kanyang sibat sa bangkay ni Marmita at ipinagpatuloy ang pagsaksak hanggang sa tumagos ito sa dibdib ng ating bida, dahilan upang mapagitnaan nila ang bangkay. Tinanong siya ni Bangso kung talagang handa ba si Timur Khan na itarak ang kanyang sandata sa katawan ng lalaking minsang naging pinakatapat niyang kasama. Tumawa lamang si Timur Khan at walang pag-aalinlangang sumagot na matagal nang patay si Marmita. Ang nasa harapan niya ay isa na lamang walang laman na bangkay. Para sa mga mandirigma ng Hilaga, ang buhay ay walang katapusang pakikipaglaban sa kamatayan, at ang marangal na pagkamatay ay bahagi lamang ng kanilang kapalaran. Pasigaw niyang sinabi kung patay na siya, ibig sabihin ay sa wakas ay nakatagpo na siya ng kapayapaan, kaya wala na siyang dapat ipag-alala. Dahil sa sagot na yon, napagtanto ng ating bida ang katotohanan. Patuloy na lumaban si Timur Khan sa kabila ng wasak niyang katawan dahil iisa lamang ang kanyang minimithi, isang marangal na kamatayan sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay nagtanong si Timur Khan ng huling beses, nais niyang malaman kung tunay ngang namatay si Marmita na nakangiti. Ngumiti si Bangso at sinabing naniniwala siyang oo. Nasiyahan si Timur Khan sa sagot at tumawa na sapat na yun para sa kanya. Sabay nilang hinugot ang kani-kanilang mga sandata mula sa katawan ng isa't isa, habang kinilala niya ang ating bida na isang nameless ghost. Tinipon ni Timur Khan ang huling bakas ng kanyang demonyong enerhiya at pinakawalan ang kanyang pinakahuling buong lakas na pag-atake, na nagsasabing ang laban na ito ang magpapasya kung sino sa kanilang dalawa ang tuluyang mamamahinga. Bilang tugon, ibinuhos ng ating bida ang lahat ng natitira niyang lakas sa sarili niyang teknik gamit ang kanyang espada. Nagbanggaan ang harapan ng kanilang mga pag-atake. Nabiyak ang lupa sa ilalim nila, nagliwanag ang buong larangan ng digmaan, at kasunod nito ay sumabog ang isang napakalaking pagsabog. Nang tuluyang hamupa ang alikabok, nakahandusay si Timur Khan sa lupa na may napakalaking butas sa kanyang tiyan, bunga ng huling pag-atake ng ating bida, ngunit napakalaki rin ang naging kapalit para kay Bangso, dahil sa banggaan ng kanilang mga teknik, tuluyang naputol ang isa niyang braso, at malubha rin siyang nasugatan. Habang nakahandusay sa lupa, tinanong ni Timur Khan kung ano ang pangalan ng huling teknik na yun, may mapanuksong ngiti, isiniwalat ng ating bida na hindi yun isang sinaunang martial art, kundi isang teknik na siya mismo ang lumikha.